masakit yan sa kanila. Kaya nga ho, di ba, sumubok si Sara Duterte na makuha ang loob ni Leni Robredo, mga bossing, nung panahon ng nandoon yung kapistahan ni Ina. Oh, pwede ba yung, wala, nadalaw lang. Hindi. Sobra yung pambabalahura nila kay Leni Robredo, mga kababayan. Tapos, ang sasabihin nilang dahilan, wala, nadalaw lang. Pagkuha yun ng suporta at sumusubok na makuha ang suporta ng mga kakamping BBM ang dating Vice President. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Hindi pa man nakauupo ang mga nanalong kandidato sa katatapos na midterm elections, sumasagitsit na sa init ang usaping eleksyon sa 2028. Ang ilang estudyante at vendor sa Intramuros, Maynila, may kanya-kanya ng pambato. Sa 8 na aming di ba? Yan, game. 2028 election, presidential. Sino ang kandidato mo? Kayo dyan sa comment section, i-comment nyo kung sino sa tingin nyo. Eto dalawa lang muna sila. No, lagi naman tayo nagpapaganyan. One-on-one muna sila. Alam naman natin na merong mga iba na mga kakandidato. Pero between dito lang sa dalawa. Si Sara Duterte versus Leni Robredo. Habang itong mga ito ay nagko-komento kung sino yung mga manok nila. natanong, tig-tatlo ang pumili kina dating Vice President Leni Robredo at Vice President Sara Duterte. Dalawa naman kay Senador Bongo. Si Bongo. Hindi. Isa pang problema ho talaga yan ng mga DDS, si Bongo, mga kababayan. No? Baka mamaya magkalaglagan po pagdating ng 2028, yan ang problemahin po ng mga DDS. Bakit? Matagal nang matagal nang gustong maging presidente ni Bongo, mga kababayan. Yung 2022 pa lang. Nangangarap na yan syempre, lalo po, maghihiwalay, mahahati ang DDS niyan. Pag talagang pinursige ni Bongo. Lalo pa ho ngayon, mga bossing. Bakit? Nanalo si Bongo. Ilang milyon yung boto niya? Mahigit po 20 milyones. Lagpas 20 milyones mga kababayan. Siyempre, isipin niya, naku, biruin mo konti na lang, 32 million na itong boto ko. Lalakas ang loob niyan. Tingin ko, presidente na ang takbuhin ko sa 2028. Di ba? Malamang mas tatalunin ko yung Sara Duterte. So problema po ng mga DDS, mahahati pa sila noon. Bagay na hindi naman nalalayo sa resulta ng mobile-based survey ng Tangery nitong June 20 hanggang 22. Sa senaryong binuo ng Tangery sa kanilang survey, lumabas na tie o mas malalamangan pa ni Robredo si Duterte ng hanggang 2% kung i-endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Sandali, ano daw? Sandali ulitin ko lang. Atras natin konti. Pareho daw Endorso ni Pangulong Bongbong Marcos ang dating Vice President. Parehong abogado sina VP Sara at Robredo. Si Sara, parehong abogado daw mga kababayan. Sorry, hindi ko makitaan yung isa na abogado no? Kung abogado yan, nako, kabisado niyan. Yung mga kabisado niyan, yung mga pwede siyang makasuhan at pwede siyang at hindi pwedeng makasuhan. Kabisado niya sana yon. Kaya lang sa nakikita natin kay Vice Presidente, walang pakialam na magsalita. Kahit ano sasabihin, kahit alam niya na malalagay siya sa alanganin. Game! Tale of the tape! VP Sara Duterte, abogado, dating mayor ng Davao City, naging presiding officer ng Davao City Council. Dito naman po kay Atty. Leni Robredo, abogado, uupong mayor sa Naga City, dating congresswoman ng 3rd District ng Camarines Sur. Sabi po dito sa comment section, pwede Leni at BBM. Leni pa rin kami. Ano yung CDA? Betty. Si Leni kami. Sir Mark, Robin, robot ng mga senador.
Legit abogado, yung isa may sayad daw. O tuloy. naging mayor ng Davao City. Si Lenny, uupong mayor sa Naga City simula ngayong Lunes. At kung pagpapanday ng batas ang pag-uusapan, naging miyembro ng Kamara si Robredo. Si Sara, naging presiding officer ng Davao City Council. But wait, there's more! Dahil ngayon pa lang, lumabas na rin sa survey kung sino ang mga Meron ng mga vice presidential, si Bongo, hindi ako naniniwala na mag-i-stay na dyan tatakbo si Bongo. No? Tingin ko ho, mga kababayan, talagang maglalakas ng loob na yan. Naging number alam ba siya? Number 1 o number 2 senator siya nitong 2025 election. Iisipin niyan, nako. Tapos iisipin pa niyan, mga bossing, iisipin pa ni Bongo, nako, si Sara Duterte, tingnan mo, may mga hindi maipaliwanag na mga confidential funds. Siyempre, mag-aalinlangan yung ibang mga DDS doon. Maglilipatan sa akin yan kay Bongo. Lalakas ang loob ni Bongo. Kakalabanin yan. Baka magkasiraan pa yan. Nakita nyo yung mga DDS ngayon? Gusto magpataya na yung mga DDS. Yung mga DDS ngayon, murahan, pinag-aawayan, pera. Mga kababayan, dito po, kaming mga magkakaibigan po na nabuo yung pagiging magkakaibigan o nabuo po yung pagkakaibigan dahil po sa pagsuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. May nakitaan po ba kayong ganyan? May nakitaan po ba kayo na naging issue ng pera? Wala. Doon po sa mga DDS. Lalo na doon sa mga vlogger nila. patok na tandem para sa 2028. Saan kasi sa Tangery Survey na 90% ng mga pumili kay VP Sara sa Presidential Survey ay mas pinili si Bongo bilang Vice President. Ganon din naman sa mga pumili kay Robredo bilang Pangulo, si Bam Aquino ang kanyang Vice Presidente. Ang pagtaas ng mga pumili kay VP Sara sa Presidential Survey ay Tingin ko diyan kapag ka ang naging presidente o kung tatakbo man, tingin ko si Atty. Leni Robredo mag-i-stay yan sa sa pagka-mayor. Tingin ko hindi tatakbo yan, mga bossing, sa pagka-presidente. Mag-i-stay yan sa pagiging mayor ng Naga. Ang nakikita ko ho, mga kababayan, posible kung babae at babae, presidente, it's either Risa Ontiveros tapos vice-presidente si First Lady Lisa Marcos or vice versa. No? Vice-presidente si Risa Ontiveros at presidente naman si First Lady Lisa Marcos kung sakali ho, mga kababayan. Nako, kapag ganun ang nangyari, deads na agad tong mga ito talaga. Wala na. Pagkukumbainin mo na lang po yung kung ilan man ang kakamping kayo, tsaka po yung government supporter, versus po doon sa, wala na, yun na yun eh. Yun na yung bilang nila 23 milyones, 26 milyones. Yun na ho yun, mga kababayan. bunga ng solidong suporta mula sa Davao at Northern Mindanao regions. Pero malakas din ang hatak ni Robredo sa Bicol Region, Metro Manila at Calabarzon. Pero teka, meron pa na Si Pambansang Nanay Survivor, inuutulang ako nito. Gusto lang magpa-shoutout niyan. Galing ng sighting mo, Mark. Ayan na! Pambansang Nanay Survivor! Pambansang Nanay Survivor! Pambansang Nanay Survivor! Tatlo yan, ha? Wala akong utang sa iyo hanggang Lunes. May shoutout ka. Shoutout po sa iyo at welcome lagi dito sa ating channel. Banat Bongo! tukoy ng Tangery Survey si Senador Ko bilang wild card sa pagkapangulo. Sa mga pumili sa kanya bilang presidente, 51% dito ang nagsabing si Duterte ang kanilang second choice. Yan ang magiging nila. Yan ang magiging problema ng mga DDS. Hindi nila alam kung sino iboboto nila. Sasabayan yan. Maniwala kayo. Balikan niyo po itong vlog na ito, mga kababayan. Petsa 7, July 30, 2025. Balikan nyo itong vlog na ito. Pag nakita nyo na si Bongo sinabayan si Sara Duterte, maniwala kayo dyan. Hindi na mag-aantay yan. Tapos nakikita niya pa sira si Inday Sara Duterte sa mga Pilipino dahil nga ayaw magpaliwanag doon sa mga
issue ng mga confidential funds. Di ba, Janelle Van der Herst? Oh. At kung di naman tatakbo sigo sa pagkapangulo, 45% ang nagsabing si Robredo ang kanilang alternatibo. Ang survey ay non-commission. Ibig sabihin, kusang isinagawa ito ng survey firm. Sa 2,000 respondents, 12% dito ay mga taga Metro Manila, 23% ay mga Ilocano mula sa Northern Luzon, 22% mula sa Southern Luzon, 20% mula sa Visayas, at 23% naman mula sa Mindanao. Para sa Yan. Pero tingin ko ang maglalaban talaga kung mga babae versus babae Sara Duterte at si Amy Marcos at sa kabila naman po is Risa Ontiveros or First Lady Lisa Marcos tapos Vice Presidente, vice versa lang ho sila. Kapag ganun nangyari, lampaso itong mga kalaban nila, yung mga DDS.